Montik nang maging kwento ang masayang paliligo na magkakaibigan sa isang talon sa pili sa Camarines Sur. Alas 4 ng hapon kahapon nang bigla raw nakarinig ng malakas na dagundong ang mga naliligo sa Curry Slide and Shower Falls sa Mount Isaro. Mabilis nagtakbuhan ng mga naliligo nang bumagsak ang naglalakihang tipak ng bato at nabaling puno. Wala namang nasaktan sa naturang insidente. Binisita kanina ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga biktima ng sunog nitong Sabado sa Parola Compound sa Binondo, Maynila. Katuwang ang Department of Social Welfare and Development, binigyan ang mga nasunugan ng 10,000 pisong tulong pinansyal, pagkain at sleeping at hygiene kits. Ang National Housing Authority naman, mamamahagi rin ng 30,000 pisong tulong sa ilalim ng Emergency Housing Assistance Program. Bukod pa dyan, ang tig-5,000 piso kada pamilya mula sa Office of the President. Makikipag-ugnayan daw ang opisina ng Pangulo sa lokal na pamahalaan ng Maynila para mabilis ang pamamahagi. Naunsyami ang dapat sana'y pagresponde ng isang truck ng bumbero sa sunog sa Pasig. Matapos itong tumaob ng subukang lumusot sa nasa unahang sasakyan at motorsiklo. Nakatutok si EJ Gomez. Sa dashcam video na ito, binabaybay ng puting MPV ang East Bank Road sa Barangay Manggahan, Pasig City, pasado alas 11 ng umaga kahapon. Maya-maya, maririnig ang sirena ng paparating na truck ng bumbero. Sa likod ko. Lumipat ng linya at gumilid ang sasakyang may dashcam. Ang puting sasakyan na natili sa linya kahit papalapit na ang fire truck. Ay, patumabi naman. Tumabi ka na! Ilang saglit pa, isang motorsiklo ang makikitang mabilis nag-overtake sa sasakyang may dashcam at natapat sa puting MPV. Dito na sila inabot ng truck ng bumbero. Sinubukan ng fire truck na lumusot sa pagitan ng puting MPV at motorsiklo pero nawala na ito ng kontrol hanggang tumagilid sa kalsada. Ang motorsiklo at MPV, diretso lang ang takbo. Pagpunta ng mga tao namin doon, tumaob na yung fire truck. Ngayon, nagtanong-tanong kami doon kung paano tumaob. Ang sabi naman mga concerned citizen doon na may dalawang motor na iniwasan. Kaya yung pagkabiglong manubela ng fire truck, tumagilid na. May kargang tubig. Tumapon sa kalsada ang kargang tubig ng fire truck. Bakas naman sa kalsada ang mga gasgas. Natunto ng GMA News ang 21 anyos na driver ng fire truck na residente ng Barangay de la Paz. Kwento niya, re-responde sana sila sa sunog sa Pasig nang mangyari ang insidente. Malayo pa lang po kasi rinig na po yung fire truck namin dahil maingay po, naka-full siren din ako. Ang assist ko po kasi dun sa SUV puti na nasa unahan ko, ang una po kasi is mabilis siya. So ngayon po, nung papalapit po ako, bigla po siyang bumagal. So pinasok ko po siya dun sa pagitan nila, so pinagitnaan ko po sila. Ngayon po, nung nakalagpas po ako sa kanila, ayun po yung nawala na po ako ng kontrol. Nagtamo ng sugat at galos sa kanang kamay ang driver. Nagkabukol naman daw sa kaliwang tenga ang kasama niyang fire volunteer. Pagkatao po namin, yung windshield po is bigla na pong nag-collapse. Lumabas po kami sa windshield na ng sasakyan. Yung windshield nasira, yung bumper sa right side, tapos yung dalawang pinto di mabuksan, tapos yung salamin sa passenger sa front, basag din. At saka yung bulb sa labasan ng pump, sira din. Pansamantala raw hindi magagamit sa fire rescue operations ang naaksidenteng fire truck. Wala naman nadamay sa insidente. Ayon sa barangay, may pakiusap ang mga fire volunteers sa mga motorista. Para din sa lahat na once na may marinig kayong naka-emergency vehicles, pwede naman kayo mag-giveaway. Kahit dahan-dahan, hanggat malayo pa, mag-giveaway na kayo. Para makarating din ng maayos yung emergency vehicle, ambulance or fire truck. EJ Gomez, nakatutok, 24 oras.
Hiniling ng Ombudsman sa Sandigan Bayan na isyuhan ng precautionary whole departure order si Senador Rodante Marcoleta. Kaugnay ito ng reklamong plunder at indirect bribery na inihain ng Field Investigation Bureau ng Ombudsman laban kay Marcoleta. Ang reklamo nag-ugat sa pagtanggap umano ni Marcoleta ng 75 million pesos noong panahong kongresista pa siya. Layo ng Precautionary Whole Departure Order o PHDO na pigilan ang isang tao sa paglabas ng bansa habang hindi pa naisasampa ang kaso sa korte. Bukod kay Marcoleta, kabilang sa hininga ng PHDO, sina dating Quezon City Representative Michael Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Baluyot Viray na pinanggalingan umano ng pera. Hinihingan namin sila ng reaksyon kaugnay nito. Mabilis na chikan tayo para updated sa Showbiz Happening. Skydiving ang isa sa craziest thing sa bucket list ni Andres Torres. At ginawa niya yan finally sa kanyang best ever 2-week birthday celebration sa Hawaii. Isang birthday charity event naman ang dinaluhan ni The Secrets of Hotel 88 star Dustin Yu sa Malate. Nag-donate si Dustin at kanyang fans ng meals at school supplies sa mga bata at gas at groceries sa PUV drivers. It's a fun weekend din para kay Mikey Quintos. Nakipag-bond si Mikey with her fans bilang pasasalamat sa kanilang continuous love and support. Kailan lang nang may makilala tayong mga binansagang mole people dahil lumabas sa mga drainage. Pero alam niyo bang kahit sa ilalim ng Osmeña Highway, may nabuong komunidad mula po noong dekada 90. Nasa 50 tao ang nakatira roon at mismong kalsada ang kanilang bubong, ang kanilang mga tahanan at pamumuhay. Sa special report ni JP Soriano. Kung napadaan ka sa bahaging ito ng Osmeña Highway sa San Andres, Malate, Maynila, marahil hindi mo alam, meron palang isang komunidad na nakatira sa ilalim nito, ang tinaguriang underground community ng Barangay 738 sa Maynila na nasa tabi rin ng isang creek. Viral muli sa social media ang naturang underground community matapos ma-feature ng ilang foreign journalists na nagulat sa lagay at pamumuhay ng mga nakatira sa ilalim nito. Mula sa gilid ng Barangay 738, natuntun namin ang underground community, ang pangunahing daanan, papasok at palabas ng malatanaw na komunidad. Kulang 1.5 metro ang taas. Ang lapad naman, wala pang 1 metro, kaya kung may magkakasalubong. Sorry po. Dito nakilala ko si Jaya, isa sa mga residente rito na isa ring purok leader ng barangay. So ingat lang po kasi merong wire. Live Kung wire. saan po kasi yung iba, nakatap po kami lahat sa may labasan. Okay. May naboluntaryo pong pa-submitter po kami para kahit paano naman po nagbabayad kami ng tama. Okay, pero delikado to, Jaya, kasi Opo. di ba baka mag-short, no? Short, O- saka maabot ng mga bata. Ito yung isa sa mga inaano namin, Okay. iniiwasan namin. Ang mga bahay may electric fan, PV at iba pang appliance. Aabot ng 700 hanggang 1,000 pesos ang binabayaran nilang kuryente sa ilang kapitbahay na naka-submeter na pinagkokonektahan pa ng salas-salabat na linya ng kuryente sa underground community. Ang tubig, libre raw at naikonekta nila sa ilang tubo sa ibang bahagi ng barangay. Dito, diretso na ang inom ng tubig, maging ng ilang mga bata. May 2 common CR o palikuran ang underground community ng barangay. Ang CR na ito, halos 1 metro lang ang taas. Ang batya na ito, ang paliguan ng lahat at ang inidoro, diretso na sa sapa. Kung nasa 1.5 metro lang ang taas ng pangunahing daanan, sa mga mismong bahay o unit kung tawagin nila, mas sumisigip pa. Sa unit ni Erlinda halimbawa, kulang pa sa 1 metro ang pagitan ng espasyo mula sa kama hanggang sa sementadong bubong sa ilalim ng Osmeña Highway. 1990 pa raw nakatira rito si Erlinda. Dito na nagkaasawa, 8 anak at 14 na apo. Ngayon, kasama niya ang isa sa kanyang mga anak at 6 na buwang gulang na apo na si Baby Pollen. Sa loob ng 4 na dekada, naranasan na raw ni Erlinda ang abutan ng lindol, baha at sunog. Napakainit, hindi ka makatulog dahil sa sobrang init.
Tapos yun nga pagbabaha, saan ka pupunta? Pumapasok po ang tubig dyan. Lumalabas mga daga, ipis, mga alupihan, mga basura. Wala kang mapupuntaan kundi sa highway para makatulog lang ng panandalian. Ang mga daga, nasing laki raw minsan ng mga pusa, ang dahilan kung bakit hindi siya makatulog sa gabi dahil kailangan niyang protektahan ang apo. Minsan sa yung kamay, biglang gaganunin ko, tumatalsik yung daga. Mapapasigaw lahat nun, no? Pero kayo sanay na. Sanay na kasi wala talaga kami mapupuntahan. Kung sa bahay ni Erlinda medyo nakakaupo pa sila, ang ibang unit na nasa mas dulong bahagi, mas maliit at mas masikip pa, kulang na sa 1 metro ang taas. Pagapang. Lalo pag bumabaha. Marami raw sa nakatira rito, nagtatrabaho bilang delivery riders. Kaya kung papasok sila sa trabaho, kailangang ipadlock ang mga unit. Mga kapuso, nandito po tayo sa ilalim po ng Osmeña Bridge, Osmeña Highway. Ito yung underground community, abot po sa 40 to 50 na pamilya ang nakatira dito. Wala pa akong 30 minutes na bumibisita sa kanila, so pawis na po ako. Pero sobrang init, imagine niyo po yung mga kababayan natin nakatira dito. Pero kompleto sila dito, may kuryente, sa mga wires na nakakonect po sa labas, may tubig. Obviously, napakahirap ng buhay. Kumbaga sabi, para sa iba, unimaginable. Pero sabi po nila dito, masaya daw sila. Yung sitwasyon na meron kami, dinadaan na lang po namin sa inuman, saya, at sa kakantahan. Madalas po talaga meron ditong party, like pag nagsama-sama po kami mga kabaklaan dito at ibang tao, nandiyan po yung nababiral kami sa video na masaya lang po, ganun. Basta masaya lang po kami. Pero kung iniisip daw ng iba na nakontento na sila sa ilalim na bahaging ito ng Maynila. Nangangarap din po ako sa sarili ko na sana, balang araw, mabigyan naman kami dito ng pansin na magkaroon kami ng sariling bahay. Dahil siyempre, lumalaki mga apo ko, tsaka tumatanda ako. Hangad din po namin na mapansin o makita ng national government yung sitwasyon na meron kami. Hindi kami husgahan. Dapat tanungin muna nila kung ano yung pinagdadaanan namin. Ayon sa mga opisyal ng barangay, patuloy daw ang pakikipag-ugnayan sa kanila ng DSWD at iba pang ahensya ng national government para sa isang permanente at mas ligtas na relocation. Pero ayon sa chairman ng barangay, na-relocate sila dati sa Kabuyaw, walang trabaho, malayo, kaya napipilitan silang bumalik kasi andito, madali ang trabaho rito, nakakakuha ng trabaho. May mga anak kasi, hindi mo rin sila mapigil na may mga anak sila na dapat buhayin kaya naghahanap sila ng trabaho. Wala pang tugon ang Manila City LGU kaugnay sa plano para sa mga nakatira sa underground community ng Maynila. JP Soriano, nakatutok, 24 oras. Desidido ang mga kaanak ng mga biktima ng pagguho sa Pampanga na pananagutin ng mga nagpabaya kaya nagkatrahedya. Bagaman may mga umaasa sa himala, may ilang aminadong pinanghihinaan na. Mula pa rin sa Pampanga, nakatutok live si Mark Salazar. Mark? Mel, sa ikalawang araw ng search and rescue operation sa gumuhong gusali na ito dito sa Angeles City, Pampanga, ay talagang numinipis at bumibilis ang oras na hinahabol ng mga pamilya ng mga manggagawa na naguhuan ng gusaling ito. At sa bawat minuto na hindi sila nare-rescue, Mel, numinipis yung pag-asa ng pamilya na sila'y buhay pa. Siguro wala nang buhay. Nangangamba si Lea sa kinahinatnan ng kanyang asawa na nagtatrabaho sa gumuhong construction site sa Barangay Balibago sa Angeles City, Pampanga. Pagdating ko, hindi ko na po siya makontak. 24 hours na sila dyan, hindi pa kumakain. Kahit siguro tubig, wala. Hindi na ako umaasang buhayan. Pero si Mirna, arugante, buong buo ang pag-asang buhay pa ang anak na si Ferdy. Buhay ang anak ko kasi nung pagpunta ko rito, hindi ako kinakabahan. Sabi ko buhay ang anak ko kasi ang lakas ng ko eh. Ay ko buhay ito. Pero nung dumaan ng 1 araw, 2 araw, wala pa nare-rescue. Manghihina ako. Ay ko kung ako lang papasukin ko man yun. Maligtas ko lang ang anak ko.
Isa rin ang pinsan ni Juan sa mga skilled workers na natabunan sa site. Hanggang dulo raw siyang aasang maliligtas ang kanyang pinsan, bagamat unti-unti raw niyang tinatanggap kung iba ang kalabasan. Maraming kalaban habang nasa ilalim kahit buhay ka eh. Una nga, yung sinasabi niya, gutom. Pero yung sa gutom, magagawan pa ng paraan yun eh. Pero yung dehydration, kung high blood siya kasi may edad na to, nasa 50 plus. Kaya yun ang mga pwedeng maging dahilan para siya hindi na ma-retrieve ng buhay. Kasama ang iba pang pamilya ng mga biktima sa tent malapit sa guho, natutulog sila Mirna at Juan dahil gusto nilang tutukan ng rescue operation na sa tingin nila'y mabagal. Hindi raw maiwasan ni Mirna na isipin na baka hindi lang anya pinapahalagahan ang kanyang anak kaya mabagal ang rescue operation. Mga simpleng manggagawa lang yung mga nadagaanan eh, kaya wala silang pakainom sa buhay. Ang ina-expect nila, patay na lahat yung mga tao dyan. Gayunman, naipaliwanag naman daw sa kanila ng mga rescuer kung bakit mahirap ang sitwasyon. Kasi nga daw, baka daw umuuga daw po yung yung mga bakal, baka pag pinwersa daw po, gumuho. Yung mga rescuer pa yung madali. Yun din yung sinabi sa akin na hindi basta-basta pwedeng tanggalin yung dahil pag tinanggal mo yung nasa ibaba, pwede raw lumaglag mula taas. Magmula po nag-umpisang gumuho yan, nandito na po kami. Medyo mabagal ang Mabagal. Pero meron namang binibigay sa inyo kumbaga may pag-asa pa. Opo, laging ganon. Pero minsan sinasabi nila nahihirapan daw silang maghanap. Nauna na rin sinabi ng mga otoridad na prioridad nilang mailabas mula sa guho ang mga nawawala. Si Mirna desididong panagutin ng mga taong nagpabaya, kaya nangyari ang trahedya. Parang substandard yung building niya, kaya bumagsak rin siya. Kasi kung hindi yan substandard, hindi man po yan babagsak. Ibig sabihin, pangit ang pagkakagawa, kaya bumagsak. Sino po dapat managot? Yung mga tauhan, mga engineer, mga na yan, kung sino matataas dyan, tsaka yung may-ari. 17 pa ang pinaghahanap at 4 na ang kumpirmadong patay sa pagguho. Pinakaunang nakuha kahapon ang bangkay ng isang Malaysian national na naipit sa kwarto sa hotel na katabi ng gumuhong ginagawang construction site. Pasado 1:00 ng hapon kanina, kinuha ng pamilya at ng mga tauhan mula sa Embahada ng Malaysia ang katawan ng 65 anyos na si Mod Rezal Abdullah. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang pamilya ni Abdullah. Mel, bago pa nagdilim, may wala na akong nakita o narinig na anumang activity na may kinalaman sa search and rescue. At ang katahimikan na yan ang mas lalong nagpapalala sa frustration ng pamilya ng mga biktima. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. Kaugnay pa rin ang pagguho sa Pampanga, dapat silipin kung may problema sa disenyo, sa pagkakagawa nito at sa materyales. Ayon po yan sa dating presidente ng Association of Structural Engineers of the Philippines. Nakatutok si Rafi Tima. Sa pagguho ng ginagawang hotel sa Barangay Balibago sa Angeles, Pampanga kahapon, patagilid ang pagkulaps ng hotel. Kaya may mga nadamay na katabi nito. Nag-iimbestiga na ang mga otoridad kung bakit gumuho ang ginagawang siyam na palapag na gusali. Ang dating presidente ng Association of Structural Engineers of the Philippines na si Engineer Adam Abinales, may mga naiisip na posibleng dahilan kung bakit gumuho ang gusali. Kabilang ang problema sa disenyo, sa pagkakagawa nito o sa mga ginamit na materyales, lalo't nangyari ang pagguho nang wala namang lindol. Sa nangyari, just for the gravity loads alone, nag-collapse na yung building. So ibig sabihin, may problema either yung design o yung construction. Parang durog na durog yung konkreto. So ang isang suspecho ko doon, medyo yung strength ng konkreto mukhang may problema. Baka hindi niya na-meet yung desired strength ng concrete na ginamit. Para matukoy ang dahilan nito, kailangan na niyang pag-aralan ng blueprint ng gusali. Pero kahit sa mga larawan pa lang nito bago ito gumuho, kapansin-pansin na anya na tila manipis sa mga poste nito. Pwede anya na ganyan kanipis ang poste kung dual system ang ginamit sa design o kung may tinatawag na shear wall na magsisilbing backbone ng gusali na kadalasang makikita sa elevator shaft o stairwell. Sa estimate ko lang, by looking at the picture, parang 0.5 to 0.6 ang dimension ng column, no? 0.6 meters by 0.6 meters. Kung square column siya. So para sa 9-story, medyo maliit siya.
Kung yan ay may shear wall, hindi dapat nag-collapse ng ganun-ganun lang na wala pang event o earthquake or whatever yung malakas na bagyo, wala eh. Sa tingin ni Engineer Abinales, bukod sa mabilis na pagtukoy sa dahilan ng pagho ng ginagawang gusali sa Pampanga, dapat pagtuunan ng pansin ng mga otoridad ang pag-update ng National Building Code of the Philippines. Noon pang 1977 kasi ito in-issue. Bagamat may mga update dito, pagdating sa pagsusumite ng structural design ng mga gusali, hindi niya obligado ang mga building officials na pag-aralan kung tama ito. Basta't may naisumite, sapat na. Hindi lang basta dapat documentation lang, na compliance ka lang eh. Dapat talaga merong role ang building official at ganoon na rin yung mga professionals para masigurado natin lahat ng structure safe. Inihain noong 2023 ang Philippine Building Act para palitan ang Presidential Decree 1096 pero hindi ito naipasa. Muli itong inihain sa kasalukuyang Kamara. Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Kaugnay pa rin yan ay pinuntahan ng GMA News ang Gold Years Construction and Steelworks sa Malabon na sinasabing contractor ng gumuhong gusali para makuhanan ng pahayag. Galing sa Barangay Council ang address, pero tanging ang caretaker lang ang nakipag-usap sa amin. Wala umanong ibang tao ron simula pa kahapon na maaring magbigay ng pahayag. Nagbigay siya ng numero na maaring anyang tawagan pero unattended o out of coverage area naman ng aming i-dial. Inakusahan ni Senadora Amy Marcos si dating Senate President Tito Soto kaugnay ng pakikipagpulong para umano sa pag-amyenda ng konstitusyon. Pinabulaanan niya ni Soto at umalma rin ang minorya. Nakatutok si Ian Cruz. Sa kanyang privilege speech, isang video ang ipinalabas si Senadora Amy Marcos. Dito, inilatag niya ang aligasyong nakipagpulong daw si dating Senate President Tito Soto kay House Speaker Bogie D para raw sa balak na pag-amyenda sa saligang batas sa pamamagitan ng CONAS o Constituent Assembly. At para mangyari yan, kailangan daw ng no-el o no-election scenario. Malakas ang ugong ng no-el sa 2028. Lumutang na rin ang mga detalye. Magte-term extension ang mga congressman at madadagdagan ng 3 taon na mananatiling nakaupo sa pwesto hanggang 2031. Ganon din, 2028. Ganon din ang mga senador, pati ang Pangulo, hanggang 2031 na raw. Kakawing din daw ng planong charter change at no-el ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Impeachment, no elections, term extension. Ito ang inaatupag ng ilang mambabatas na nagiging mambubutas ng sikmura ng taong bayan. Inuuna ito kaysa gutom, trabaho, kalusugan, kabuhayan. Kaya ang tanong ngayon, ayaw ba talaga ng palasyo sa tiyatsa o kunwari lang? O talaga bang wala ng respeto sa Pangulo? Sabi ni Marcos, may mga source daw siya tungkol sa napag-usapan sa meeting. Bukod kay Lito Banayo, napakarami kong sources patungkol sa mga meeting na naganap para sa isinusulong na Constituent Assembly o CONAS. Mga kalipunan ng mga politikong hindi nananalo sa mga matataas na posisyon, inaambisyon nila. Kung hindi kayang manalo sa boto, baguhin na lang ang konstitusyon. Pero ang ipinalabas na video ni Marcos, inalmahan ng mga miyembro ng minorya. Git nila, walang katotohanang isinusulong nila ang tiyatsa. The video that the lady senator presented was obviously opinionated, a propaganda tool, right? It's should be stricken off the record, Madam President. And it's unparliamentary. We've seen videos presenting evidence on issues that are taken up on the floor. Inday-badiday na ba tayo dito sa Senado? Kaya nga sinasabi, we're circus. I apologize to those who are watching. Si Soto, sinigundahan ng mosyon ni Zubiri, sabay umalma sa aligasyon sa kanya ni Marcos. Nag-usap kami, nakita kami. As a matter of fact, you will not be surprised. You should not be surprised if I often see Bogie D. Because Bogie D is my golf mate. During that time, na pinag-uusapan nila yung na binabanggit na
Nag-meeting daw kami dahil sa Chacha. Parang ganun ang dating eh. That's not true. Pero kontra sa mosyon ng kasama ni Marcos sa mayorya. I have not heard any word from Senator Jaime Marcos that offended the sensibilities of our counterparts in the minority. I'm objecting to the motion. Wag po tayong balat sibuyas. Matapos ang mahabang debate, binawi rin ni Marcos ang video sa hiling ni Senate President Alan Peter Cayetano. I-withdraw ang video kung yan ang gusto. Sana kapalit niyan, ipangako natin lahat sa ating taong bayan na walang term extension na mangyayari at na may eleksyon sa 2028. I withdraw also my motion. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Naghain ng reklamong plunder at technical malversation ang health advocate na si Dr. Tony Liachon laban kay Executive Secretary Ralph Recto at iba pang miyembro ng gabinete. Kaugnay po yan ng iligal umanong paglilipat ng 60 bilyong pisong pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Ayon sa PhilHealth, naibalik na ang pera nitong Marso. Pero sabi ni Liachon, ang umunoy pagbabalik ng pondo ay ginawa ng Kongreso sa pamamagitan ng pagbuo ulit ng bagong item sa 2026 budget. Dapat anya bayaran ng Department of Finance at Department of Health ang mga utang ng PhilHealth. Ang reklamo, tinawag ni Recto na harassment at nuisance. Ang paglipat umano ng pondo ay iniutos ng batas sa ilalim ng General Appropriations Act of 2024. Iginiit din niyang naibalik na sa PhilHealth ang 60 billion pesos. Sabi naman ng palasyo, lahat naman ay may karapatang magsampa ng reklamo pero ang tanong ay kung mananalo ito. Magsisimula na ngayong gabi ang laban ng Task Force Firewall kontra sa lumalaganap na cybercrime. At kung looks familiar ang character na galo ni Miguel Tan Felix, siya rin kasi sundalo na lumabas sa unang episode ng The Master Cutter na nag-crossover na. Makichika kay Nelson Canlas. Proud son and kuya si Miguel Tan Felix. Yan ang ikinwento niya sa sit-down interview niya sa GMA News Interviews kasama ang kanyang co-stars sa Task Force Firewall na sina Kylie Padilla, Kailin Alcantara at Cheska Fausto. Napag-usapan ang pagdami ng followers ng kanyang family members sa social media. Bukod sa mga nakatutuwa at nakakatakam na cooking videos ni Mommy Grace, hinahangaan din ng netizens ang workout videos ng nakababatang kapatid ni Miguel na si Yuan. Yun ang batak. Baka kasi na-inspire ka, kaya gusto mo maging batak na rin. Hindi, sabay kami nag-gym minsan. Ako, happy ako kasi, yun, kahit papano nagiging bonding rin namin yun ni Yuan. Kunyari, gumawa ng content, tatanong siya sa akin na, ano magandang caption dito? Ano magandang picture? Ako kasi matagal na akong nagpo-post social media, so kahit paano meron akong knowledge din. Pag may free time naman, gumagawa kami ng content ni Mami, minsan nagsasuggest ako. So, yun, masaya siya, masaya. Sa usaping love life, mapapansin ang sense of maturity ni Miguel whenever he talks about his girlfriend Isabel Ortega. Hinahayaan namin mag-grow yung isa't isa. Kasi naniniwala ako na kailangan kompleto kapag nasa loob ka ng relationship. Hindi parang iisang tao lang kayo. So ako, happy ako na meron siyang sariling mundo, meron akong sariling mundo. So every time na mag-uusap kami, may iba siyang nakukwento, may iba akong nakukwento. Mas natututo kami sa isa't isa. Meron ba kayong, yung parang, once a week at least, magkikita tayo lang dalawa, parang gano'n? Kung hindi po kaya, hindi pinipilit. Pero ang kumbaga bare minimum is, pag may time sa gabi, kasi taga north siya ako south so sobrang layo. Maglaro ng game sa computer. Parang yun yung bonding namin. Bibida si Miguel sa upcoming action drama series na Task Force Fireball na mapapanood na mamaya. Pero spoiler alert, napanood na ang kanyang karakter na si Galo 2 weeks ago sa maaksyong eksena ng The Master Cutter na pinagbibidahan ni Dingdong Dantes. Crossover siya. Kumbaga, si Galo sa Master Cutter, yun si Galo 10 years ago. After 10 years, nandito na siya sa Firewall. Nag-retire siya sa military. Since nag-exist si Galo sa Master Cutter,
possible na mag-exist din si Atoy sa Firewall. Posible kung hindi busy si Kuya Dong. Sa Task Force Fireball, ipapakita ang iba't ibang layers ng kanyang karakter bilang isang agent na naghahanap ng nawawalang kapatid. Last year pa raw ang kanilang preps para sa serye, tulad ng firing, martial arts, at ang ipinakita sa social media kamakailan lang na rappelling. Hindi madali yung taping namin napakadaming action, lalo na ako na first time sasabak sa hard action. Hindi siya biro, nakakapagod siya, pero masaya. So, excited akong mapanood yung sarili ko sa action. Excited ako mapanood yung chemistry namin kasi isa yun sa mga pinaka-tinarbaho namin. Dapat pag nakita kami sa screen, parang team talaga kami. Bukas, sa pagpapatuloy ng GMA News interviews, mas magiging madamdamin ang mga kwento. Hindi ko yun in-expect. Kumbaga, I risked it all. I risked it all just to... Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga buwan naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky. Thanks, Iya. Salamat sa iyo, Iya.